Tama ba? So you compute the measurement, includes the following. You determine the mean, the median, and the mode. And also the SD, right? Okay. How about the central tendency naman with regards to what? For group data. Okay, sige. So, bali, ang gagawin nyo lang, kasi alam ko wala yan sa module nyo, you just search. Mag-search kayo. Okay, lalagay nyo po doon ay group data calculation for the mean, median, and mode. So, lalabas po yung calculation na yon. Sige po, gawin nyo po lahat. Kasi your last quiz prior to your examination, malapit na po yung exam nyo, naka-schedule is September 16 will be your midterm exam. Kasi mga anak, 10 weeks lang tayo, di ba? Kasi susunod after 10 weeks, learning term 2 na po, ibang section na po. Okay, so ulitin ko, your coverage exam will be up to module 4. Okay, sige. Sige, paki-search na po. And then, I will give a what? I will given po yung frequency. Okay, and then you compute. Ha? Okay, sige. Search mo muna. I give you 10 minutes. Okay, ulitin ko ha. Measurement for group data. Ayan. Okay, lumabas na ba? Search nyo. For group data na tayo, ha? Kasi kasama yan sa quiz nyo eh. Sa ano pa? Pagtapos na natin tong ano, okay, sige. Yung computation. Measurement of central tendency, okay, for group data. Naget na ba? Okay. Okay, I'll give you 10 minutes to search. How do you get the mean, median, and the mode? Using what group data, no? Kasi yung last meeting natin, ang group data po siya. Okay. Reaction naman, nakita na ba? Hello? Yung pinaka-basic lang. Oo. Okay, okay, si Fatima, okay na daw. Sige, good, no? How about the other? Okay na? Kasi magiging unahan na naman po yung inyong pagsagot. And then I give magbibigay ulit ako ng plus points. Okay? Okay. Okay, lahat ba nakita na po ba yung formula? Yung basic lang, basic calculation lang for the beginners, no? Okay, sige.
Okay, ready na po? Median, you compute the median and the mode, okay, for the group data, no? Okay, sige. So, take down the given. Hello? Okay. 51 to 55, the frequency is 2. 56 to 60, the frequency is 7. 7 po. Okay, 61 to 65, the frequency 8. 66 to 70, the frequency 4. Okay, so you compute the median and the mode. Oo. Sige na, ulitin ko ha. Oo, ito na po. 51 to 55, frequency 2. 56 to 60, the frequency 7. 61 to 65, the frequency 8. And then 66 to 70, the frequency 4. Okay, so you compute for the median and the mode. So sasagutan niyo muna yung median bago yung the mode, no? Sige. Tapos sa si Luis. Okay, another pa. Baka oo. Para meron tayong ano. Okay, Luis, sino pa to? Si John Garcia ulit, Malvin, ano? Okay, sino pa? Si Hernandez, Faith. Okay, and the last, si Miss Temporada. Okay? Mr. Garcia, what is your answer? Sasagutan ko pa to. 61 Ilan? 61.44 po. Okay, how do you get 61? Okay, mamaya na. Luis? 61.4? Mr. Garcia? 61.44 po. Okay, sige. Figueras. Ano to? Median to, ah. Okay. Aba. Luis? Ay, What is your median answer? po ba, ma'am, or mean po? Median muna. Yeah, you cannot get the mean, median pag hindi mo muna kukunin yung mean. Kasi yan ang unang step eh, yeah. You have to prepare di ba meron na tayong table, di ba, frequency table. So kailangan mo muna kunin yung median class. Figueras, what is your answer? Wala? Hernandez? Sige pa, iba na lang po. Hernandez. Ma'am, 61.33 po. Okay, si Temporada. Wala. Sige, si Samantha, alam ko humabol yan eh. Samantha? 61.33 din po. Okay, sige. How do you get, Miss Hernandez, how do you get itong 61.33? Okay, will you give, pakita mo na, show your solution. You can do the screen share.
Oo. Mag-share screen ka. Ma'am, nag-compute po ako ng written po. Oh, pakita mo na. Tsaka si Samantha, sabayan mo na kasi pareho kayo sagot eh. Isa si Garcia 44. Okay po, ma'am. Open ko pa yung Oo. Sige. Si-share ko. Ako kunin ko ha. Bigay, ano mo sa akin anak ha? Okay. Okay po. So, what I did po is, kinuha ko po muna yung midpoint nung sa mga given. So, for the first given, ang midpoint po niya is 53, and then 58, 63, 68. And then, what I did po kasunod is, I multiplied the frequency and then the midpoint of each given. So, from 2 times 53, we have Anak, wait. Bigay mo muna na yung mismong the formula na ginamit mo. for the And then formula. after that we substitute. Okay po? Okay po. For the formula of mean po, what I use is the summation of fx divided by n. Yun po. That's the formula that I use. Paano? Hindi ba yung frequency, you total the frequency, which is 21 divided by 2. Para makita natin what will be the median class, right? Oh, Okay. di Ma'am, ba? siya po Oo. kasi sa pag-get ng mean So, po. Tapos sana siya, what will be the median group will fall where? So kung 11 ang nakuha nating what? The mean, tama, no? So bali magpo-fall siya sa Ma'am, 61 to 65. 65 po. Yan. So this will be our median group. Tama ba, anak? Yes po. Kasi Hello? yung 8 po, yung malapit sa Near 11. 11. Good. Okay. So yan lang po yung gagawin yung una. Ha? Okay. Sige, doon na tayo sa median. How do you compute the median? Give the formula. Asan yung formula mo, Faith? Asan? For the median, I didn't compute po for the median, but I did compute for the mean. Yung mean po, sige. ito yung kinuha ko. Sige, wag mo, hindi yun ha. Okay, sige. Si ano yan, si Miss Hernandez ba to, na? Yes po, Ma'am Hernandez po. Okay, sige. Sige, how about si ano naman? Samantha, na? O temporada muna, kasi may +5 na siya dati, si Nicole. Temporada, nag-raise siya ng hand kanina. What is your median? Uy, tulit, ano yun po? Oo. Iba po yung formula ko po. Dinivide ko po yung total frequency. Hindi, anak, okay na tayo sa mean, to get the median class. Kasi yan ang unang gagawin nyo eh. You have to prepare the frequency table and then you find the median class. So, sinabi kanina ni Ms. Hernandez, ay ang ating median class will fall at 61 to 65. Okay, with the frequency of 8, right? Kinuha natin yung mean, the answer is 11. So, malapit siya sa 8 ang frequency. Kaya magiging ang seconds, yung makukuha natin is what? 61 to 65. Okay na po? Kasi napaka-importante yung yung median class eh. In getting the median. Okay, sige. Who can continue na po? Diyan, ang daming formula dyan sa, ano nyo. Si Fatima ba, nagre-raise? Si Fatima? Siya ulit? Soriano? Hindi? Okay. Okay. Wala? Ayan, si Luis. Ma'am, what is the question po again? The median po. The median. How do you compute the median for group data? Pwede po mag-answer.
Oo, show your, i-ano mo, pakita mo yun. Screen mo, share. So, di ba po, sabi niyo po is, yung total ng frequency, i-divide muna by 2, we get Yes. 10.5. Round off of 11. Pwede, tas nira-round off po to 11. Pero Yes, you, correct. calculate the cumulative frequency of nung group data. So, gagawin natin, kukunin natin yung unang 2 na frequency, tas ipa-plus Mhm. siya sa bawat frequency na nasa baba po. Tapos, Tapos, mm-mm. makuha natin 9, 17, tapos yung total na 21. And since yung 11th value na nakuha from dividing 21 divided by 60 2, which is 10.5, nagpa-fall po siya under sa dun sa 61, may 65. 17. Opo, kaya magiging 61 to 65 yung median class po natin. Kasi nandun Okay. po yung 11th value. Okay. Sige, ganito na lang, Luis. Bigay mo muna lahat yung mga given, no? Okay, so what will be the L? Kasi the L stand for the lower limit of the median class. Okay po? Okay. Opo. And, tapos susunod, bibigay mo rin yung, what? The, Higher ano yung limit isa pang po. given? Higher limit, ano yon? Stand for what? Ano siya? Ay ma'am, kasi po, kung ang na-search ko po, hindi talaga siya formula, hindi talaga binigay yung formula, pero pinakita lang po kung paano gawin. Sige. Teka muna ha. Kasi dapat meron tayo standard na ginagamit na formula. Sa bagay, maski ano naman formula, okay? So, isa lang naman yung tamang sagot, no? Okay, basic lang na formula lang po, no? Okay, sige. Bigay muna natin yung mga kailangan natin na date na what? The answer ng bawat yung mga value, no, na makukuha natin. Tapos sa substitute po natin sa formula. Okay, sige. So L is the lower limit of the median class. Ano nga ba, Luis? 61 po. Ha? Good. 61. Okay. Good. Okay. Tapos yung isa pang kailangan. Di ba, sagot na natin sa mean is already what? 10.5, 11, right? Okay, Yes nakuha po. niyo yun. Okay. Tapos, kukunin din natin yung cumulative frequency of the group before the median group. Sinabi mo kanina yon. Ano yung sabi mo? 2 and 7. Tama ba? Before the median group, Opo. 7. Yes po. Good. Add natin yon 9. Tama ba? Okay. Ano pa yung kailangan yung Opo. width? Kailangan ng width. Width of the median class. Ilan yung median class na width? Ilan po yung pagitan? Di ba? Ilan? 5? Kasi 61, 62, 63, 64, 65. So what will be the width? 5. Okay 5 po? po. Oo. Tapos ano pa isa kailangan pa? Yung mismong frequency. Fall in the 61 to 65, which is 8. 8 po. Sige, so yan na. Ano yung magiging formula gagamitin mo? Compute mo na. What will be your final answer? Sige. Sige, anong formula yan? Okay. Compute ko din. What will be your final answer? English na nga yung dalawa. Pero bigyan ko na ni si Mr. Figueras yan, ano? Plus point, no? Tsaka si Hernandez, no? Kanina. Okay. Pero hindi nga lang plus 5.
Okay. Sige, si Faith daw. Aansaran niya na. O, sige, nak. Ma'am, Hernandez. ang answer ko po is median would be 62.25 po. The median? Yes po. Oo, paano mo nakuha yun? The formula po that I used is lower boundary plus n over 2 minus frequency minus cumulative frequency all over frequency of the class median multiplied by the class width. Okay, So substitute na. Substitute, be. sa substitution po, it would be 61 plus 11 minus 9 all over 8 multiplied by 5. Good. Okay, so ano na yung pinaka-final answer? The final So, 60, answer po, tama ka, no? 61 plus yung mean, which is 11. Tama ba? Minus natin doon sa yes 9. po, How do you minus how do 9 you come, po. how do you come up the 9? Kasi nga, the cumulative frequency of the group before the median group or median class, which is 2 and 7, the given. Tama? Yes po, ma'am. Okay, correct. And Tapos, then, diba, that would result po, pag dinivide po sa 8, magre-result po siya to 0.25, and then imumultiply po yon sa 5, that would result to 1.25. 1.25 plus 61, which comes from the lower boundary of the class median, would result to the final answer of 62.25. okay, good. Tama? Maski na naman formula, ganun eh. So, substitute natin. 61. Tama ba? Okay. Plus 11 minus 9 divided by 8 times 5. Ayan. O, tama ba? Ano yun? Ano yun? Yung sa damot. Sige. Appointment sa aso ko. Okay, good. Tama ba lahat? O, sige. Di bale, sa next week, ano naman tayo, bibigyan ko kayo ng practice test din dyan, ha? Para mag-get nyo. Okay, sige po. Tama si Miss Hernandez. Okay po. Yan. So may plus plus 5. Okay? Okay na po? O, sige. How about the mode measurement naman from group data naman? Same, pareho din po yung mismo given, no? So 51 to 55, 56 to 60, 61 to 65, and then 66 to 70. So the frequency 2, 7, 8, and 4. Okay, compute the mode. Okay, compute the mode. Nasa ng formula, same din yan na mga anak. Yun nga lang, kunin mo muna lahat yung mga given value, no? Yeah. Para mamaya pag i-substitute na lang sa sa formula na gagamitin niyo. Okay? Kainin niyo na din. O, iba naman. Okay, si Malvin na naman. O, sige na. Ano muna yung mga kailangan na value natin?
Ma'am, try lang po. Di po kasi sure. Oo, yeah, wala naman minus eh, no? Okay. Yung So, nakuha ko sige na. is, Bigyan mo muna yung mga kailangan na value sige bago po. natin sige. Ano ba yung mga kailangan dapat? Yung ano po, lower class boundary po, Anong, which is the law, 60.5 po. And then, ano eh, yung the lower is 61, right? The lower, ay, round po pala, 61. the lower limit on the modal group or the modal class. Tama ba? Okay, good. Sige, 61. Ano yung susunod pang kailangan? Yung mismong frequency of the group before the modal group or the median class. Okay, ano yung frequency dun sa group before? Tandaan nyo, yung median class natin is 8, tama ba? Yes po. Okay, anong sagot mo? 7 po. Okay. Ano pa yung isang kailangan pa? And then, yung frequency of model group po, which is 8 po. After. Ha? Apo. Okay, yung ano naman yun, kukunin din natin frequency of the group after 4 naman po. ng ating modal clues, which is 4 po. 4. Yes. then yung Okay, with kailangan, group with. po, 5 which din is naman, 5 di ba? Apo. Okay, good. Sige, And then substitute. yung Sagot. answer po Kasi is mga 61. anak, listen, yung iba na formula, yung sinasabi natin, the frequency of the group before the model group, oo, no, na given dyan sa, kung ano man yung na-search yun, will stand for what? F1, right? F1 yan, di ba? Oo, tapos yun namang group after the model group will be F2. Yun. Okay, so F1 will be the frequency of the group before the model group. Pag sinabi modal, middle class din yun. Which is what? Ilan ba yun? Di ba nasa ano siya? 8, tama ba? Okay, tapos yung F2 naman is a frequency of the group after the model group, which is 4. O, sige na, Luis. Ano pala, Mr. Garcia? Ang John, nakuha po is substitute mo na. 61.5 po. And then, pag ni-round off po is 62 po. Okay, so, substitute natin na. 60.5. 61. 61 po pala. Hindi, 61. 61 ba? 61. Okay, Apo, Jan. Okay, 61. 61, correct? 61 plus 8 minus 7 over 8 Yung, minus 7. i-explain mo daw yung 8. Ano yung 8? 8 po yung frequency po. Frequency na sa modal class, tama? Okay. Minus? 7 po. Ito po yung 7. frequency before modal group po. Yes, good. Okay, And tapos divided by? 8 minus 7 plus 8 minus 4 po. Ulit. Yung 4 po is Oo. yung modal group after Tapos? And then Yes. times 5 po, which Basta, is yung mid. Anong sagot mo na? 61.5 po or 62 po. Okay. Correct. You get plus 5. Naka-plus 10 ka na ka, wala pang quiz, may utang na si Ma'am Lim sa'yo. Okay, good. Nag-get po ba ng lahat? Kasi kulang kasi sa ating module, ano? But don't worry sa iba. So, may practice pa rin na magbibigay ako na example and then you try to compute. Kasi kasama din po yan sa inyong quiz o kaya in your periodical exam. This is in the module 3 included. Tama ba? Okay, so good. So yan, doon na tayo sa next module about the module 4. Okay, so module 4. No, module 3 pa pala tayo. Hindi pa, module 3 na tayo, no? Okay? So module 3, lesson 1 is about the level of the measurement. Na ano nyo ba yun? In-assign ko po yan pinost ko po yan sa ano nyo ha, sa inyong Canvas. Di ba? Ang discussion for today is about module 3. Okay, sige. Napanood nyo ba yung cartoon na palabas dyan? Okay, sige. So, module 3 is discuss the level of the measurement. Okay? So, meaning this pertain to the data you obtain, no? Okay? Or variable. Ayan. Doon sa ginawa nyong study. Okay? There are 2 types of variable or data. So, what are these 2 types? The qualitative and quantitative, no? Variable or data. As the term imply qualitative variable, meaning, ano po yan? Represent what? The differences in their quality character. No? Okay, whereas naman yung quantitative, it is what? It is numerical in nature, no? Numbers talaga siya. And can be order po siya, o kaya
irarank natin. So yan po yung pagkakaiba ng dalawa. Okay? And then the quantitative data or variable, meron din siyang dalawang types. This includes the discrete, tama ba? And continuous. Okay. Will you differentiate between the two classification of the quantitative variable? Okay, Abilada. Okay, recitation na parang walang nagre-recite ha. Oh, sige na. Rinig po, ma'am. Yes po. Ano yung pagkakaiba nun? So, yung discrete variable po, from the word itself, discrete po, Oo. po Ano yung yun? values that are separate and distinct. Ibig sabihin po, it can be counted in whole numbers. Yes. Like, for example, Yes. students sa classroom, page numbers. Oo, yes. Then, sa continuous variable naman po, it involves measuring something po na you can have Oo. between whole numbers po. Pwede po siyang decimal fractions like temperature, Oo. ganun po. Yes. Yes, the temperature, the weight, the height, tama ba? The time, the pressure of the tire, no? So these are the number of the miles. So these are the example of continuous, no? Quantitative variable. Okay po? Pag discrete naman, no? Yung ito naman po, this value can be counted, no? Ayan, no? So number of enrollees, the number of medtech interns, no? In that particular affiliated hospital, ayan po siya. So yan po yan, no? Yan po, nabibilang po siya pag sinabing discrete. Tama ba? Okay, good. So bali, and then this, okay. Ayan. So doon na tayo sa what are the level of the the scale of the measurement of data. Okay, this includes nominal, okay, ordinal, interval, and ratio. Okay, sige. Will you define what is that? Yung una, the nominal, what is that? Ano bang pagkakaintindi mo? And will you give example, no? Oo, wag niyo na ibigay yung example na nandoon sa inyong canvas. Pwede ba magbigay ng iba? Okay, sige. See? Ito ba naman? Okay. Wait lang. Bayoneto? Bayoneto na? Good afternoon Oo. po. Audible po. Sige. Opo. Nominal po is technically, sa pagkakaintindi ko po, ay yung category po. Referring to names po siya. Example po nito ay yung sa gender po. For example po sa school, naka-base po yung performance, wait lang po, ma'am. Sige. As a term imply nominal, mga anak, no? Bali, ano yan? We name, tama ba? We identify the name, tama ba? Or the membership in the group. Yan, ganun lang yan. Okay, sige. Example, anak. You just naming the observation mo, o kaya i-classify po natin, tama ba? Ayan. So, yan po yung nominal. Example ka lang, anak. Example lang po. Po, sa yung pag-join po ng mga students po sa CEU sa mga extracurricular po, yung Ano yung nominal doon? Ano yun? Kasi in-name mo siya. yung gender Okay, sige. po ng students. Siguro in relation sa example mo, siguro the members, tama ba? Opo, The members of the, ganun lang yan, members of that, halimbawa, the members of the Compass organization, ganun po yan. The members of what? Oo. Students. O kaya officers of the what? Student council. Tama ba? Yes Ng po. MedTech. School of MedTech. Yun po, nininame mo lang siya. Yes po. Okay? So, ibig sabihin yan, walang ranking pa siya. Tama ba? Wala pong order. Oo, walang ordered. Okay, sige. Yan to. Yan yun, no? Opo. Yan. So, halimbawa, yung sinasabi mo kanina, the gender, no? Siguro, ito yung gusto mo. Siguro, ito yung
Example niya in relation to the gender na sinabi mo, classifying the survey. Tama? Yes. Survey subject as a male and a female. Ganun po siya. Okay, correct? Sige, how about the ordinal? Batikin? Hello po. Am I audible po? Hello? Opo. So for the ordinal naman po, it comes from the word order po, which means nagmamatter Oo. po pagkakasunod-sunod. So for example po, pwede din po nating sabihin is yung educational attainment. Like, syempre, una po munang gagawin ng mga bata is to go to preschool, and then Yeah. elementary school, high school, college, masters, and etc. Yes. So, halimbawa din yung social class, tama ba? Or incomes, ayan. Even the stages of the cancer, order pa rin yan, order data pa rin. Kasi mga anak, the cancer is, meron siyang stage 1, 2, 3, and 4. Yun po siya. May order. Kasi pag stage 1, medyo hindi pa masyadong malubha. Ayan, pag compare with the stage 4, meron na metastasis na yan, no? Maybe there already is spreading of the cancer cell in the other organ. Yun po yun. So may order siya. Tama ba? Okay. Nagiget po ba? Ayan. Sige, good. Okay na. Sige. How about the interval naman? Interval. Ano naman pagkakaintindi mo, Miss Briones? Ma'am, dun po sa interval po is para pong may calculations po ng number na nagyayari. Halimbawa po, ma'am, yung number po ng may sakit ng number po na merong sakit ng sipon, tapos po yung number po ng may sakit na. Paano yun? How do you paano mo siya a-assess as interval scale? Interval level of measurement. Para pong ma'am, mas Okay, parang will you cite another example? Or give another definition? ma'am, doon na lang po about po sa coffee. Halimbawa po yung price po ng coffee is mas mahal kaysa po dun sa price ng coffee ko. Halimbawa po yung coffee niyo po is 6 pesos, then yung coffee ko po is 5 pesos. So para pong may interval na mas mahal po yung sa coffee niyo kaysa po dun sa akin. Oo. So there's a different, they are the same but may difference sila. Po. Same ang coffee, pero may difference silang Yes dalawa. po, ma'am. Okay Sa po? price. Oo, yes. So interval data, includes the greater than and less than. Tama ba? Relationship po yan. For example, ayan, example ka na. Ano pang pwede mong bigyan example? Siguro, nagdagan mo yung example mo, Miss Biones. Okay, we cite another example. Sige, iba naman, no? Sige, example naman. O, yung iba natutulog, Teka. Kabilis? Good afternoon po, ma'am. So, Hi. another example po sa interval is income range. So, iba-iba. Okay, sige. Opo. Another. Ano pa? Wala na ba? Siguro, sama na rin natin yung score ng test nyo. Score on the test as the measure of knowledge. Tama? Iba-iba yung score nyo eh. Pwede may mataas, may mababa, right? Also, the aptitude test score. Tama? Ayan siya. Okay, and the last is the ratio. What is the meaning of the ratio? Miss, ako Okay, pa na, rin Miss po ba Gabriel. sa ratio? Hindi na. Ay, hindi na Okay, po. sige. Sige, si Rika, kasi kanina pa siya okay na, Rika, Kabiles. Okay na? Sige. Ako na po ba ulit sa ratio? Hindi na, anak. Okay po. Ararakap? Hello po. Good afternoon po. Yung ratio po, basically same lang po siya sa interval. Yeah. Pero sa ratio Yes. po, the zero does not exist. Kasi sa interval po, yung true zero may meaning po siya. So sa example po sa ratio, pwede po siya like sa recipe po, yung pag magbe-bake ka, yung ratio ng flour to sugar,
Or pag po sa mga television screen, pwede po yung ratio nung size po niya. Okay. Siguro also includes the ratio of the blood with the anticoagulant present in the e-tube of the lavender. Pwede ba yon? Kasi iba-iba pong e-tube, iba-iba po yung anticoagulant content, right? Iba-iba rin po yung ratio ng dugo with that anticoagulant. Pwede ba yung ratio? Ratio? Tama ba? Miss Aralaka? Yes po. As long as po, Okay. Oo. Sige na, tuloy mo na. Ano yun? as long as po na meron po siyang true zero, considered po siya na ratio. Okay, sige. How about the salary of the medtech in the hospital lab? Is that ratio or interval? Kasi magbibigay ako ng mga ganyan, tapos you will identify kung interval or ratio. O anong sagot mo na, Aralaka? For me po, interval. Kasi yung salary po, meron din po siyang zero, but may value po yung zero. Kaya interval po siya. Ratio na. Ratio siya. Okay, ratio po siya, no? Sige. So sasabihin nyo sa akin, I will give an example and then you will bibigyan nyo yung level of the measurement of the data. Okay, so start from the number of examination given in the biostatistic course. Okay, what is your answer? A number of examination given in the biostatistic course. Army? Nagre-raise ka ba? Esmelo? Ano sagot mo na? Esmelo? Hello? Ano po, ma'am? Number of examination given in the biostatistic course. Pasok po siya sa ratio po. Wrong. Another? Ano sagot ng iba? Ma'am, pwedeng ako po ulit. Oh, sige. Ano ba sagot mo? Pwede po siyang, ma'am, pasok din po siya sa interval. Ha? Okay, other answer. Teka muna, lahat na, nabigay na, dalawa na. Oh, sige, si Ramirez. Sa discrete po. Hindi, anong level nga? Anong level siya? Ng measurement? Nominal ba siya? Ordinal ba siya? Ratio? Nominal po. Okay, nominal. Correct. Okay, sige. Another example, weights of the shoe cases of the selected commercial airline flight. Okay, temporada na. Ulit siya ulit. Ratio po. Ano? Okay, correct. Correct. Very good. Okay? Ratio po siya. Okay, sige. Next. Temperature of the sample of the automobile tires, no? Tested at 55 miles per hour for 6 minutes. Okay, Manuel? Interval po, ma'am. Okay, good. Interval. Okay po? So yan ha. So yan po yung mga the level of the measurement. Okay? Sige. So yan po. So our discussion will end. So tapos na po tayo sa module 3. Tama ba? Okay, sige. So pagbasa na rin po kayo sa module 4 kasi this will be included in the coverage for your midterm exam. The schedule is siya? Sa September 16. Kaya mangyayari September 16, anong araw po yun? Kasi mangyayari yan, hindi araw ng ating klase, di ba? Tama? So September 16 is the midterm exam. Hindi tayo mag-meet ng... 16 po is Saturday. Yun na nga di ba? Wala ang class, tama ba? Oo, tsaka baka wala tayong kwarto kasi on-site tayo niya pag nag-exam din, no? So your exam will be moved on September 13. Ha? Kaya yan. Okay na?
Sige. So, bale, I will announce kung kailan naman ang quiz nyo about the module 4 and then yung pag-answer ng iba pang POSTAS activity. So, POSTAS activity submission is also included in the computation of your CP, no, the 40% CP. Okay na? So, yan. So, bye. Take your merienda. Ako, mga anak, magla-lunch pa lang. Hindi pa ako nagla-lunch. Kanina pa ako nag-take ng break. Online class tayo. Our class will start at 3 p.m. Okay ba sa inyo? Okay naman? Okay, sige. Wala naman conflict? Sino yung mga may klase ng after? Wala naman, ano? Yeah, ang hirap kasi yung online, may on-site kami as a faculty, tapos online, ang hirap po yun. Hindi ko pwede madaliin yung ginagawa nilang activity sa HIMA 1. Kaya makikita tayo sa HIMA 1, laboratory class. Yeah, they do the actual cell count. Kaya hindi naman pwedeng cell count agad. Meron talagang mga step na gagawin bago nyo gagawin yung yung pinaka cell counting sa counting chamber. Okay na? Sige, bye. Okay na? So, ulitin ko, reminder, yung mga dumating na medyo na huli yung dating, no? Ulitin ko po ulit. So, your quiz will be on September 4. Quiz about Module 1 at 1:40 hanggang 2:20. And then Module 2 naman will start at 2:25 hanggang 2:40. Okay? Tapos on September 6, on-site din ulit yan. Okay, you have a quiz from Module 1 to 3. Will start at 1:40 hanggang 2:20. And then meron din kayo mga isasubmit na task activity. Okay, so yan po yung important reminder po dyan sa mga date na yan. So wala tayong online class next week. Okay, so bali face-to-face class tayo. Ulitin ko at room DCTH 312. Yan ba yung nakalagay sa COM nyo? Ha? Yes po, ma'am. Okay, bye. Okay na. Ma'am, question lang po. Sige, Samantha. Oo. Pwede po ba gumamit ng Calcio, ma'am? Saan? Sa Sa quiz computation? po. Opo. Pwede naman. Pwede naman. Sige po. Thank you po, ma'am. Oo. Bawal lang ang cellphone. Ha? Pwede naman calculator. Calculator pwede naman po. Okay? Sige, bye. Ma'am, may concern po. Hello, ma'am. Ma'am? Hello po. I will take my lunch and dinner. Okay, Ma'am? ano na? Yes? Pag Monday po kasi may class po kami sa Pathophysiology po ng 5 p.m. po. Ay, matatapos naman ko. Ano yung schedule na yun? Yun na masusunod. Pasok yung klase natin. Okay po. Within your schedule. Hindi tayo mag-overtime. Okay po. Wala na pong discussion. Kaya kung titignan nyo yung nakapost sa inyong canvas, di ba? Okay, nakapublish na po yan. Di ba will end at 2:40? Tama ba? Anak, nagtatanong? Oo. Agad doon lang kayo. Okay. Kung mas mabilis kayo sumagot, di mas earlier dyan. Thank you po, ma'am. Okay na? Sige. So yan ha. Tapos yung module 3 nyo naman ng September 6 will end at 2:20. Hindi. May task activity. Basta yung inyong schedule ng quizzes, pasok sa inyong schedule. Di ba your schedule 1:30 up to 3:30? Tama ba? So doon, pasok yung schedule na yan for your quizzes and submission of task activity. Even your midterm exam. Okay? Sige. Okay na? Ma'am, excuse po. Leones, yes? Ma'am, clarify ko lang po. So, sa Wednesday po, yung quiz po is from module 1 to 3. Oo. Nakapost na. Nakita mo ba? Oo. Yes, Yun na yun. Thank you po. Oo. Okay na? Para for your preparation for the midterm. Kasi your examination coverage sa midterm from module 1 up to module 4. Yung module 4, kung babasahin nyo, may calculation na naman. Okay? Sige. Okay na Ma'am, po. last na po. Oo, sige, last. A-ask lang po Samantha. sila if yung... Oo, walang problema. If yung, ano daw po, yung... sorry ma'am, wait lang po. Ano nga yun? Yung alam ko na tanong mo, central tendency for group data, tama ba? Ay, hindi po ma'am, pinapatanong lang.
Module 3 din yan, tama ba? Module 2. 2. Huwag kayo mag-alala. Hindi ko pa sasama yan sa quiz yung sa Monday. Actually, kasama yan sa module 2. Tama ba? Kasi group data yan eh. Yes po. Oo, central tendency. Sige, ano tanong mo na, anak? Ni Samantha. Pwede daw po ba malaman kung ano po yung type of exam po? Ay, type of quiz po. Okay. Type of quiz. Kumbaga, sasanayin ko na po kayo ng type of the question or your quiz for your third year, for your second SEM subject din. Basta pag board subject. Kasi your second SEM subject, board subject is what? Is AUBF, right? AUBF. Tsaka medtech laws. Oo. So, bali, kumbaga, sasanayin ko na din po kayo sa type ng question. Ano po yun, mga anak? Association type. Some are identification. Yeah. No identification. Basta multiple choice. All are multiple choice. Yun nga lang, yung choices, minsan, Morse type. Ibig sabihin yan, may tanong, pero isang tanong, pero meron 3 tamang sagot. Ganun po yun. Kasi mga anak, yan po yung type ng question in the board exam. Kaya kumbaga sasanayin ko pa na kayo, second year pa lang kayo, pagdating ng second SEM nyo, basta lahat ng board subject, ganun po yung type ng question. Hanggang pong MTOP 1 and MTOP 2 in your fourth year. Okay? Okay na? Samantha? Yes po, ma'am. Thank you po. Kumbaga talaga you will analyze. You don't, hindi mo dapat i-memorize lang, dapat intindihin nyo din. Kasi analysis yung association tsaka yung din Morse type. Okay na? Sige. May tanong pa? Pwede na bang kumain, mga anak? Sige. Okay na? Ininom ko yung lemon juice. Okay? Thank you po, ma'am. Bye-bye. Thank you po, ma'am. Thank you po, ma'am. Thank you so much, Well. Thank you po. Bye-bye po, mga anak. See